Iniulat na sinabi umano ng gobyerno ng Estados Unidos na handa silang magbigay ng proteksyon at suporta sa pinaplanong oil at gas exploration ng gobyerno ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi umano ni US Secretary of State Antony Blinken na handa ang kanilang bansa na magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Coast Guard vessel at warship sa West Philippine Sea kung hihilingin ito ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi niya na alam ng Washington na nahihirapan ang Pilipinas na payagan ang mga energy companies na magsagawa ng oil at gas exploration sa West Philippine Sea dahil sa pangamba na baka maging dahilan ito upang tumaas lalo ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Ngunit binigyang diin niya na hindi dapat matakot ang bansa dahil handa umano ang Estados Unidos na tumulong at nangako din si Blinken na hindi nila papayagan ang Chinese military na kontrahin ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng anumang aktibidad sa loob ng exclusive economic zone ito. Iniulat ito matapos hinimok ang gobyerno na alisin ang suspensyon sa mga oil at gas exploration project sa West Philippine Sea, partikular na sa Service Contract 72 at 75 na parehong nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Philippine-based na PXP Energy at ang subsidiary nitong Forum Energy ay muling nagpahayag ng kanilang panawagan para sa pagtanggal ng suspensyon, habang ang Washington-based na AMTI ay nagsabi ng Pilipinas lamang ang tanging claimant sa South China Sea ang hindi dinidevelop ang hydrocarbon resources nito sa lugar. Sinabi nito na noong 2022 medyo tahimik ang tensyon tungkol sa hydrocarbons bukod sa ilang insidente na sangkot ang Pilipinas, habang ang ibang mga claimants ay nagpatuloy sa kanilang mga offshore projects. Ang oil at gas development ay maaari pa ring maging primary flashpoint sa mga disputes sa rehiyon. Binigyang diin ito na mataas pa rin ang posibilidad ng komprontasyon sa pagitan ng mga Chinese law enforcement agencies at oil at gas operators dahil mas pinaigting pa umano ng Chinese Coast Guard ang mga ginagawa nitong pagpapatrolya sa South China Sea. Ngunit para kay Gregory Poling ng Asia Maritime Transparency Initiative, hindi ito ang dahilan para hindi na magsagawa ng mga surveying activities ang Pilipinas upang maghanap ng oil at gas deposits sa loob ng exclusive economic zone ito. Sinabi niya na dapat tanungin ng gobyerno ng Pilipinas ang sarili na kung ang lahat ng mga kalapit na bansa nito ay nanindigan sa mga ginagawang panghaharas ng CCG sa mga nagdaang taon at matagumpay na na-develop ang mga bagong oil fields, bakit hindi magawang tularan ito ng bansa sa Reed Bank? Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpaputok umano ang Navy ng ilang warning shots sa isang Chinese fishing vessel matapos agresibo nitong sinundan ang sa West Philippine Sea noong nakarang araw. Sinabi sa pahayag ng mga tauhan ng Navy na habang nagsasagawa sila ng pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea, mabilis umano silang sinundan ng mga Chinese. Agad na nakipag-communicate ang Navy sa nasabing Chinese fishing vessel, ngunit hindi sumagot ang mga ito sa radyo, kaya nagpaputok sila ng warning shot upang mapilitang lumayo ang mga ito. Sinabi rin ng Navy na priority nila ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at hindi nila hahayaan na apihin sila ng mga Chinese sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Nagbabala din sila na hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Iniulat ito matapos sinabi
ng Defense Minister ng Germany na si Boris Pistorius na magpapadala sila ng 2 barkong pandigma sa rehiyon sa susunod na taon at dahil ito sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Taiwan Strait at South China Sea. Sa pagsasalita sa Singapore sa isa sa pinakamahalagang security conference, sinabi ni Pistorius na mga bansa ay dapat na manindigan para sa rules-based na international order at proteksyonan ang mga major maritime passage sa rehiyon. Sinabi niya na noong 2021, nagpadala ng isang frigate ang German federal government sa Indo-Pacific at gagawin ulit nila ito. At sa pagkakataong ito, magdi-deploy sila ng isang frigate at isang supply ship sa rehiyon. Ang mga barkong pandigma ay gagamitin sa pagprotekta sa rules-based na international order na kung saan halos lahat ng mga bansa ay nag-sign up at dapat ang lahat ay makinabang kahit sa Mediterranean pa ito, Bay of Bengal o South China Sea. Sa pagpapakita ng isang mas malakas na military presence sa rehiyon, inilalagay ng Germany ang sarili nito sa isang mahirap na sitwasyon dahil sa pagkakaroon nito ng isang security at economic interest sa China. Noong 2021, isang German warship ang dineploy sa South China Sea sa unang pagkakataon sa halos 20 taon, isang hakbang na kung saan ay nakikita na ang Berlin ay nakikisali sa ibang mga Western countries sa pagpapalawak ng military presence sa rehiyon.